Let's go. Alright, sige. Ang topic natin for today is drawing close to God. Actually, yung ating title, it came from yung subtitle ng NLT. Okay lang. Ito yung galing sa subtitle ng NLT. Sa James 4 tayo. Tonight will be on James 4. So, you can open your Bibles, go to James 4. Kung ano man yung translation na gamit ninyo dyan, dun sa mga may Tagalog Bibles, pwede rin naman tayo sumunod na gamit yung Tagalog Bibles. Kasi importante naman dito yung explanation natin kung paano sinasabi ni Saint James dito, ni Apostle James. O tawag nga dyan si Santiago sa Tagalog. So kung meron kayong mga Tagalog Bibles, Santiago yan sa Tagalog, James siya sa English. So Jacob. just to give you, Jacob. yes. Ha? Yeah. Si And Jacob yata siya. Jacob. sa Tagalog, hindi. Santiago, bro. Hindi sa I think yung talaga, direct translation is Yeah, Jacob. yeah. Diba yung Jacob, oh. Jacob. Anyway, sige, let's go to Book of James sa chapter 4 tayo. But just to give you a short introduction, tandaan natin, itong Book of James, ito yung pinaka-earliest written epistle, even earlier, mas maaga pa siya na naisulat doon sa 4 Gospels. Nauna din siya doon sa epistles ni Paul. So ito yung pinakauna na recorded na naisulat, itong Book of James. And marami din na nagsasabi nga na bakit ganun, the way James speaks, parang medyo harsh, sinners, and this and that. Parang sinasabi nga nila, bakit ganun, parang contradicting pastor kasi si Paul more on identity, more on ganito. Pero my take on this, kaya lang naman ganun si James magsalita rito. Kung tutignan nyo, complementing each other nga sila, bakit kamo? Kasi si Paul is focusing on the identity of us in Christ. So parang sinasabi ni Paul, si Christ nasa inyo na. Si James naman sinasabi, si Christ nasa inyo na, di ba? So kung si Christ nasa inyo na, dapat may lumalabas dyan. Dapat ang nakikita ng tao, dapat ang makikita mong bunga, si Christ din. Nakuha nyo? Kaya kung may makikita kayo at may mababasa kayo na syempre sa kanya din yung tinaguri ang faith without works is dead. Yung iba naman sinasabi, ibig sabihin you have to work for your salvation kasi ibig sabihin wala, hindi ka saved pagka hindi mo wino-work yung salvation mo. No. Working out your salvation yun. Anong ibig sabihin nun? Ilalabas mo na yung mabubuting gawa dahil tinanggap mo muna. So yun yung tinutukoy ni James dito. So somehow kasi may marinig tayo rito na ayun nga, sinasabi niya sinners, ganyan. And again, bago ko makalimutan, dapat natin tandaan din na yung mga epistles noon is not really it. For example, merong epistle noon, letter na sinend sa si James noon. Kunyari, nandun na ako. Hindi naman niya sinend sa akin yung para sa akin lang nababasahin. Yung mga epistles noon, itong mga letters na ito, were written at pag ito'y natanggap ng mga believers, ito ay binabasa nila sa gathering. Hindi lang sa gathering, most of the time, binabasa ito sa synagogue. So, ibig sabihin, it was really meant to be read aloud. So, ibig sabihin, by the inspiration of the Holy Spirit, ang ginagawa ng Panginoon through James, pag nagsusulat siya, is yung message is not just for a believer, for everyone that would hear. Kaya somehow nagagamit yung mga salitang yan para nang sa ganon, yung mga hindi man tumatanggap pa, o yung sabihin natin Christian or professing believers, somehow mahihipo yung kanilang mga puso doon sa sabihin o salitang gagamitin ni James. At dito nga sa chapter na ito, may mga sinabi siyang mga ganun. At naniniwala naman ako na hindi ko mo ito yun eh. Kaya nga sa intro nito, actually sa James chapter 1 nakalagay dito, this is written to the 12 tribes of Israel scattered abroad. So ibig sabihin, normally may kita natin dito, automatic kagad, alam natin na Jewish Christians yung unang pinasusulatan niya. And alam naman natin, siyempre pag Jewish Christians, alam niyo naman yun, di ba? Most of the time, malo itong mga to eh. Alam mo yun, na somehow parang di pa nila matanggal sa kanila yung pagiging masunurin nila sa batas. Although Christian na sila. So, ito yung, para lang may context tayo, para lang alam din natin yung background of how it was written at kung kanino ito sinulat. Amen, bago tayo mag-umpisa. Sige, start tayo ngayon sa James chapter 4, verse 1. Sabi niya rito,
where do wars and fights come from among you? Do they not come from your desires for pleasure that war in your members? So in other words, sinasabi dito ni James, may kita rito parang, alam mo yung heart ni James nga rito, I'm sure parang alam niya kasing sobrang yung mga Christians at that time na sinulatan niya nito, I'm sure maraming walking in the flesh eh. Sobra, flesh na flesh. Kasi sa tema lang o sa sound lang ng kanyang pananalita, in the way siyang, yung pagklase ng pagsulat niya, talagang alam niya, ang flesh ng tong mga taon to. So I praise God na lahat ng mga kasama ko ngayon, online and on-site here, walang nasa flesh. Amen? So praise God, nakakatuwa yung dalawa nang nasa flesh. But then again, walang nasa flesh. Ang kagandahan yan, parang reminder lang sa atin ito. Somehow madaanan natin itong chapter na ito kung paano isinulat ni James ito. At ma-remind din tayo, nasa flesh ba ako? O nasa spirit ba ako? May tulawang si Jesus, nasa akin na. Amen? Amen. So sabi dito, where do wars and fights come from among you? So in other words, parang sinasabi niya, saan ba nanggagaling yung hindi nyo pagkakaunawaan? Saan ba nanggagaling yung pag-away-away ninyo? Saan ba nanggagaling yung hindi kayo nagkakaintindihan? Saan ba nanggagaling yung disagreements? Di ba? Actually, prangkahan lang. Bakit ba? Kaya tulad sinabi ni James dito, bakit ba nanggagaroon ng mga disagreements? Alam niyo kung bakit? Kasi merong gusto yung isang tao na hindi niya makuha. May gusto ka na hindi mo makuha. Simple lang naman yan. Bakit kasi gusto mo, ayaw nito. Ano kasanang gusto mangyari? Ayaw naman itong isa. So, ganoon nangyari kaya hindi sila nagkakaunawaan. Gusto mo ng ganito, pero may kumukontra. Even in the body of Christ, sabi ko sa inyo, kaya nga napakaraming denominations. Isipin nyo ang Christianity, isipin niyo, akala nyo siguro, Catholic lang, Protestant lang, Adventist lang, o Baptist lang. 40,000 denomination ang Christianity. Isipin niyo, dito pa sulat ni Paul, sabi niya gano'n, where do wars and fights come from among you? Di ba, do they not come from your desires for pleasure? Kasi gusto niyo kayo masunod. Kasi gusto niyo kayo tama. Hindi sila magkaintindihan. Magtataka ka parang sinasabi dito yung, in Christ naman sila. Pareho naman tayo ng mga Holy Spirit. We presume, no? Pero bakit ganun? But still, di magkasundo. Kasi may mga gusto yung isa na ayaw ng iba. At hindi magkasundo. Hindi na lang sila magkaisa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And praise God, all of us here agree on the Word of God. Amen. But here, sa context ito, it comes from our desires for pleasure. Bigyan ko kayo ng isang petty example. Napakasimple example lang. Kunyari, sa magkakapatid. Kunyari, sabi ni ate, kuya, pakidaan mo naman to doon kasi on the way ka naman eh. On the way ka naman, pakidaan naman, drop mo lang. On the way ka naman eh. Sabi ngayon itong si kuya, naku, nagmamadali ako yung dalin yan. Nagmamadali ako, ganyan-ganyan. So, di tala. Ngayon yung ate, pagpunta ngayon doon, na traffic, nagka-aberya, nagka-ganito, di siya nakapasok. O dahil hindi ngayon pinagbigyan ni kuya, nasa pasok ngayon sa isip niya, in-inject ngayon ng kaaway sa kanya, yung kuya mo kasi kulit, hindi ka pinagbigyan, hindi ka pinagganyan. So doon nagsisimula yung di pagkakaintindihan. Sa simple na lang, siyempre madalas, paldo ka naman pautangin mo naman ako, mga ganyan, pahiramin mo naman ako. Tapos hindi ka na pahiram, hindi nasunod yung gusto hindi nagkakaunawaan nangyayari doon. Doon hindi ngayon nagkakasundo. Tapos ang masakit pa nito, madalas anong sinasabi? Kristiyano ka pa man din, makadamot mo. May mga ganyan Simple lang yun. Kaya nga tinasabi niya ni James dito, saan ba nanggagaling yung hindi nyo pagkakaunawaan? Saan ba nanggagaling yung hindi nyo pagkakaintindihan? Di ba kasi dahil sa sarili nyong gusto? Amen. Doon sa mga gusto nyo mangyari na hindi mangyari. Yun ang sinasabi ni Paul dito, ni James dito. Di ba? Kaya kung ano-ano nang, grabe ka, Kristiyano ka pa naman, di mo ako mapagbigyan, may ginagamit pang ganyan. Tandaan natin, we are Christians and already in our heart, we have a cheerful, abundant, and giver's heart. Amen? Andiyan na sa atin yan, automatic na sa atin yan. But then again, of course, may wisdom din tayo. Kaya nga Proverbs 3:27, do not withhold good to those to him that it is due. Kung sino lang dapat may wisdom tayo kung sinong pagbibigyan. Kasi once na ginil trip ka na nung tao, you're somehow under his or her spell na. Manipulation na yun. So hindi dapat tayo sumasang-ayon sa ganun. Anyway, yung context nga nito, saan ba nanggagaling yung hindi pagkakaunawaan? Diyan sa ganyan.
Yung sarili nyong kagustuhan na hindi nasusunod. Amen? Ganun ang ginagawa. But remember, kapag may gumagawa sa inyo yan, tanda natin, guilt is never from the Lord. So once na guilt trip ka, alam mo na kagad, hindi sa Panginoon yan. Now, hindi ka pa makapag-isip, parang hindi ko pa alam kung makakapagbigay ako ngayong mismong araw na ito. Give it a day or two. Ask the Lord. Pag may peace ka na, then again, pwede mo naman kontakin. Di ba? Pwede ka mag-reach out. I have peace. Tulungan kita. Ano kung ano yung ibig sabihin? Amen? Pero yung guilt, hindi pa pwede yan. Manipulation yan. Amen? So ayan na nga, sinabi dito, saan ba nanggagaling yung hindi pagkakaunawaan, yung pag-aaway-away, it comes from the pleasures, yung mga gusto ninyo. Kaya sabi dito sa verse 2, ito na nga, yung sinasabi ko, you lust and do not have. May gusto ka eh, pero wala ka. Wala ka kasi nun eh. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have because you do not ask. Here, sinasabi ni Santiago, sinasabi ni James ito, gustong-gusto nyo yung nakikita nyo sa iba kasi wala kayo. Kaya pag titignan nyo rito, alam nyo, habang binabasa siguro to, nung nakatanggap sa sinagoga, binabasa yung letter, yung mga nasa flesh dyan, ako yata yun, ako yata yung tinutukoy. Kasi ito yung mismo point ni James dito, ang point ng Holy Spirit is for, na makonvict ng Holy Spirit yung mga tao nang lumalakad dun sa laman. Na hindi na dapat kasi bagong nilalang ka na. Actually, sa chapter 3, sinabi niya, where envy and strife is, there is confusion and every evil work. Kaya tinatawag, alam mo, ika nga sa Tagalog, di ba? Sa Tagalog, may kasabihan tayo, ang inggit daw ay lason sa katawan. Ako kasi narinig to. May ano yan, may kasabihan yan. Ano, pero ako narinig ko nung bata ako. No? So, lason daw sa katawan ng inggit na hindi daw dapat yan hinahayaan na nandyan. May hindi talaga dapat, alam mo, hindi tayo mga Kristiyano, hindi tayo marunong mainggit. Bakit ka mo? Kasi puno ka na, ba't ka mainggit? Punong-puno ka na eh. Amen. So sa Kristiyano, hindi uso yan. Ang hirap pa nga niya, siyempre, tigyo, dyan nag-uumpisa yung pag-aaway-away. Yung sinasabi nga rito ni James, pag-aaway-away. Bakit? Kasi may nainggit ka eh. Pag naumpisa ka mag-inggit, anong gagawin? Chismis. May mga tinatawag pa nga sila sa body of Christ na holy chismis. Paano yung tinatawag na paano yung holy chismis na tinatawag? Sabihin nila na, uy sister, uy brother, pag-pray naman natin itong si ganito. Kasi, pray naman natin. Tapos nagpe-pray na. Halika, pray tayo. Kasi, di ba, sabi ng Panginoon, if we agree in faith, 2 or 3, it will be done for us by our Father in heaven. Saka, pag-pray natin si ganito, o pag-pray nyo na, Panginoon, tulungan nyo naman po si ganito. Kasi, kahapon nakita ko may kasamang iba pero nag-away siya ng asawa niya. Tapos mag-amen yung isa. Amen nga po, nakita ko rin kahapon, ganito. Alam mo yung mga ganun, may ganun tatawa kayo dyan, pero totoo nangyayari yan. Nakiki-agree pa, oo nga, nagsabi na nga siya sa akin, magbabago na siya, pero ginagawa pa rin. Oo nga, Lord, hindi na prayer yung chismis na yung ginagawa nila. At doon nag-uumpis, alam mo, masakit dito, doon pumapasok yung murder eh. Hindi mo nga murder in action, pinapatay mo na siya sa isip mo, sinisira mo na yung pagkatao ng tao. So, hindi prayer yun, mga kapatid. At ito yung tinutukoy ni James dito. I'm sure this is the same thing na nangyayari ng mga panahon na yun. I'm sure. Ito yung nangyayari ng mga panahon na yun. Kaya nga sabi ko nga, kung noon nangyayari, walang pinag-iba ngayon eh. Praise God lang talaga. Napakabubuti ng mga puso ng mga kasama ko ngayon at nasa loob ng metanoia. Kasi walang ganito. Amen. Pero, puro, yan, mga katotohanan. Walang ganito. Amen. Yun ang nakakataba ng puso. I'm so, dahil naniniwala ko sa buong puso ko na walang ganito sa atin. Pero ito, pinag-uusapan natin ngayon kasi gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung letter ni James. Na ito yung nangyayari noon. Amen. At huwag dapat nating hayaan na magpatuloy ito ngayon. Amen. Kung may kilala tayo o may alam tayo ng ibang lugar, dapat bibigyan natin ng tuldok yan. Amen. Kasi ang murder hindi lang sa action, it starts in the mind. Even adultery, same thing. It starts in the mind. Hindi kailangan may gawin kang aksyon. Mag-isip ka lang na, parang bagay kami ha. Alam mo yung, may asawa ka na. Hindi na kayo pwedeng bagay. Hindi pwede kasi it starts in the mind. Alam mo yun? Hindi pwedeng ganun. Amen? Kasi, yes, hindi na. Kasi hindi na bagay. Kasi, yes, may asawa na eh. Amen. Kung meron ka mang kababagayan, kung sino yung mahal mo sa buhay. Amen? So, same thing with murder yan.
Same thing with murder yan. Yung iba, parang iniisip lang. Alam mo, inis na inis ka na, hindi mo nga kayang gawin, hindi mo kayang pumatay. Pero sa isip mo pa lang, nagagawa mo ng patayin kasi sa sama ng ginawa sa'yo. So doon pa lang nag-uumpisa na. So dapat, nag-umpisa pa lang sa isip yan, itapon mo na yan, i-cast down mo na yan, bring it to the obedience of Christ, renew your mind, balik ka sa word, bago nilalang ka na. Amen? Kasi nangyayari yan noon. And James tells us through his letters, by the power of the Holy Spirit, do not lust, do not covet, and do not murder. Amen? Kaya yan, sinagot niya. Bakit ba kasi yung hinahanap mo? Ano ba most of the time kasi, ang dami hinahanap, masakit nga yung iba, Kristiyano pa, ang dami hinahanap ng mga bagay sa iba tinitignan. Samantalang kung titignan nila yung loob nila, kung nasaan si Jesus, lahat ng kailangan nila, nasa kanila na. Kasi everything that you ask, everything that is in God's hand, sa'yo rin kasi anak ka. So every resource na meron ng Panginoon, meron ka. Ask, yun ang sabi niya rito. At yung kailangan mo, nandyan na. Huwag mo nang hanapin sa iba. Huwag ko nang kusan patumingin. Nandyan sa loob mo. And then he goes on the next slide. On verse 3. It says verse 3. Yan na nga. You ask and do not receive, because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. So bakit daw wala? Wrong motives. Sarili iniisip. In other words, selfishness. Kumbaga sa mag-asawa, hindi na pwedeng kung ano yung gusto ko, ano yung kailangan ko, hindi na kung ano yung kailangan namin, kung ano yung nakakabuti sa amin. Palaging hindi na what I need, what I need to do. Hindi na kailangan what we need for us. Sa mag-asawa yun. And for the believers naman, hindi lang din para sa'yo kung ano yung ikabubuti ng lahat. Kaya nga tayo blessing eh. Kaya tayo na-bless kasi blessing tayo sa ibang tao. Hindi ka, alam mo yun, hindi ka, pag nakita ka parang, pag nakita ka ng tao, hindi mabibigatan sa'yo. Sa sobrang gaang mo, gustong-gusto kang kasama. Amen? Amen? So, mga nandyan sa online, alam ko, naniniwala kayo, magaang kayo, bakit ka mo? Kasi kung mabigat kayo, indication yon na yung iniisip ninyo, hindi nyo pa kinakas sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, cast your care upon Him. Amen? So, dapat wala tayong bigat na nararamdaman. Bakit ka mo? Kasi lahat ng bigat, kukunin ng Panginoon yan. At gusto niya, nasa Kanya yan. Ayaw niya nag-iisip tayo. Amen? Because God wants us to enjoy life. Pero yung pleasure natin is not the same pleasure na tulad ng dati na. Amen? Na tulad ng mundo na. Iba na yung pleasure natin. Sa iba na tayo masaya. Sa iba na tayo nasa-satisfy. Sa iba na, alam mo yun, yung ano bang term yan? Sa Tagalog, kung saan tayo, I can't find the right words. Kumbaga parang, kung saan ka na lang sumasaya. Kumbaga yung saya mo, hindi na matatagpuan sa mundo. Alam niyo kung ano na yung pleasure natin ngayon? Ang pleasure natin noon kasi, di ba, pag inom-inom, kung ano nung gagawin, ganyan. Ang pleasure natin ngayon, alam niyo kung ano, dahil naging Kristiyano ka, pleasure natin ngayon is to see someone saved, is to see someone delivered, is to see someone blessed, is to see someone receive Jesus Christ, to see someone reading the Word, to see someone na nagfe-fellowship, to see someone healed, to see someone, na magkaroon ng breakthrough. Yun yung pleasure natin ngayon. So doon na tayo natutuwa. Hindi na natin hinahanap yung makamundong bagay. Ang hinahanap natin, ito, pag may nakita ka, grabe, nakatanggap ng revelation, praise God, doon tayo. Andun yung pleasure natin. Amen? At hindi na sa mga makamumundong bagay. I tell you, yes, riches comes. Alam niyo kung bakit kasi rich ang ating Panginoon. Amen? At dahil rich ang ating Panginoon, makapangyarihan ang ating Panginoon, dahil nakikita ng Panginoon na daluyang ka, you can't bless others if you're not blessed. Tama? So, ibig sabihin, tayo, blessed na blessed, kaya tayo nakakapang-bless. Amen? Says in the next verse, chapter 4, verse 4, next slide, it says, adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God, an enemy of God. Now, actually, in the original manuscript, wala yung adulterers. Adulteresses lang talaga yan. Babae lang. Yeah, babae lang. Pero hindi naman ibig sabihin babae lang. Pero syempre yung context ito, di ba yun ang tawag nun in the Old Testament for adulteresses? Tawag sa Old Testament dahil nga
dapat kasal ka sa Panginoon eh. Kasi Oo. ngayon parang tinatawag dito pagtawag sa Tagalog translation nga ito, taksil. Diba? Parang mga taksil kasi nga kasal ka na sa Panginoon eh. Tapos kung ano pa ginagawa mo, ba't nakikisama ka pa sa mga ganyang bagay? Hindi ka na dapat natutuwa sa mga ganyang bagay kasi bagong nilalang ka na. There's something that we need to ma-clarify din dito. Siyempre sinasabi dito na yung friendship with the world. Tandaan naman natin, hindi naman sinabi ng Panginoon na awahin mo na yung mundo. Kasi nandito tayo sa mundo. Amen? Nandito tayo sa mundo. Tandaan natin, may ilaw tayo. Huwag kayong matakot sa mundo. Tandaan natin, John 3 verse 16, for God so loved the world. Amen? Ang tinatawag na world dito is not really the people. It's the worldly things. Yung mga makamumundong bagay. Yun ang sinasabi ng Panginoon dito, na sinasabi ni James dito, na hindi mo na dapat ginagawa. Layuan mo na yan kasi enmity with God yan. You should hate what God hates. Ano bang ayaw ng kalaban? Anong ayaw ng Panginoon? Ang ayaw ng Panginoon is kasalanan. Pero mahal niya ang makasalanan. Amen? So, ibig sabihin, tayo bilang mananampalataya at patawad ng Panginoon at bagong nilalang, huwag kang matatakot sa mundo kasi bakit kamo? Hindi naman ikaw ang mahahawa sa kanila. Sila ang mahahawa sa iyo. Amen? Amen. Mahahawa sa kabutihan mo, mahahawa sa lahat ng pagpapala na meron ka na binigay ng Panginoon. Tandaan naman natin, hindi naman yung tao ang ayaw ng Panginoon, kundi yung sinful act. Amen? It's the sin. Because God hates it. So, hindi na tayo masaya sa mga makumumundong bagay. So, what James is talking about here, wala nang iba, is lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Amen? So, kung yun ang ginagawa mo, you make yourself an enemy of God. Bago nilalang ka na, hindi mo na dapat ginagawa yung mga bagay na yan. Kung ano-anong mga layaw na, alam mo, mga araw, mga bisyo na hindi na dapat na makakasama sa'yo, hindi na dapat ginagawa yan. Simple lang yan. Sabi sa 1 John 2, kung di ako 15 yata yun or 16, di ba? Para sinasabi na kung mahal mo ang kamunduhan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala pa sa'yo. So, ibig sabihin, tayong lahat may pag-ibig na ng Diyos, hindi mo na mamahalin yung mga makamundong bagay. Kasi may pag-ibig ka na ng Diyos eh. Amen? So, when verse 5, sabi sa verse 5, or do you think that the scripture says in vain, the Spirit who dwells in you, the Spirit who dwells in us yearns jealously. Now, here's the thing. Sinasabi nga rito, bakit kung san-san ka pa pupunta? Bakit kung san-san mo pahahanapin yung parang pleasure mo, san-san mo pahahanapin yung masasayang bagay? Nandito na ako sa iyo. Yun ang sinasabi ng Panginoon dito. Si Holy Spirit nandiyan na sa iyo eh. He yearns for you jealously. In other words, parang, andito naman si Holy Spirit na gusto kang maka-fellowship, na gusto kang i-nurture, na gusto kang i-comfort, na gusto kang pasiyahin. Bakit hahanapin mo yung kasiyahan sa iba? Bakit hahanapin mo yung comfort sa iba? Samantalang sa loob mo, meron na magko-comfort sa iyo. So ito yung sinasabi sa verse 5, the Spirit who dwells in us yearns jealously. Naalala ko nga nung unang Bible study, first ever Bible study na na-attendan ko, kaya nila Brother Ron before. Tapos sa first time na nakita ko, sabi ko, kasi ako lumaki akong mabisyo, puro inom, puro drugs, ganyan. Nung nakita ko na pwede palang magsama-sama ang mga puro lalaki na nasa isang mesa, na Bible ang hawak, na walang alak, na walang, sabi ko, pwede pala yun. Pwede pala yun. Sabi ko, kung maaga lang ako, wala na tayong regrets because all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So, hindi naman ibig sabihin ma-regret ka pa dahil bakit kailan ko lang tinanggap ng Panginoon. Hindi yun. Pero lahat naman yun, inaipabuti. Amen? Pero ang ibig ko lang sabihin is, pwede palang mangyari yun. Pwede yun sa pamamagitan ng Panginoon. Pardonado na. Yes and amen. So, sa verse 6, so sabi nga rito, so isayin lang natin, so hindi ka na dapat ganyan, bago nilalang ka na, huwag mo nang gawin yan, hindi ka na enmity with God yan, hindi mo dapat ginagawa na yung mga bagay na yan kasi nasa Panginoon ka na. Kaya sabi niya rito, but He gives more grace. Therefore, God resists the proud, but gives grace to the humble. Yung resist dyan is the same word used sa resist the devil. So, ibig sabihin ng resist the devil, actively resistance yan. Tuloy-tuloy. Amen? Active yan. So, ang tanong ngayon, anong sabi dito? God resists the what? The proud, but gives grace to the humble. Ang tanong ngayon, is God
resisting you. You have to remember, God loves you. Amen? But, if you are in pride, God is actively resisting your promotion and your elevation. Why? Hindi ka pa handa eh. Punong-puno ka ng pride. Amen? God gives more grace to the humble. You'll do more damage than good. So, paano na-resist? That, yung person na yun, paano yung resistance na nangyayari doon? Ito lang yan, simple lang yan. If you are still in pride, yung tao na kakailanganin mo or yung tao na naka-assign para doon sa breakthrough mo, hindi pa ngayon nakakausap ng Panginoon. Are you somehow, nadudugtong nyo ba yung dugtong nito? Yung breakthrough na hinahanap mo, kumbaga ganito yun. And may kinausap ng Panginoon, kaya lang yung kinausap ng Panginoon naman is hanggang ngayon, hindi pa nag-o-obey. Kaya hindi matuloy-tuloy yung nararapat na breakthrough para sa iyo. Nasusundan po ba? Nakukuha nyo? Amen? So I don't know about you. Kasi kung ako tatanungin nyo, instead of pride, I want to be on the receiving end of more grace. So if you want to be on the receiving end of more grace, let's be humble. Pag sinabi namang humble is, ano ibig sabihin nun? Sundin mo lang yung salita ng Diyos. Sundin mo lang kung anong pinagagawa sa iyo. Amen? So bakit ba gusto niyang humble tayo? Bakit ba gusto niyang in humility tayo? 1 Peter 5:6 says, humble yourself so He may what? Exalt you in due time. So gusto niyo ng exaltation, gusto mo ng promotion, gusto mo ng breakthrough. Kung in pride ka, I'm sorry to tell you, wala eh. It's not that God is hindering those breakthrough. Ang nangyayari lang, yung kaaway, may panghawakan eh. May hinahawakan sa iyo. Nasusundan ba? Kumbaga may pangkontra sa iyong kaaway. So wag nating hayaan, wag nating pagtuloy-tuloy na may hawak ang kaaway sa atin. It says in verse 7, therefore submit to God. This is yung sinasabi ko sa inyo kanina. Resist the devil and he will flee from you. Alam niyo dito pa lang pagdating sa verse ito, alam na kagad natin na takot ang demonyo sa atin. Bakit kamo sinabi diyan? Hindi naman niya sinabing, therefore submit to God and go to your pastor and cast the devil out. No, sinabi dito resist the devil. So ibig sabihin every believer can resist the devil. Amen? So lahat tayo may kakayahan na i-resist ang demonyo. Amen? Kailangan alam niyo yung authority ninyo. The only time lang naman na na-influence tayo is siyempre kapag nagpadala tayo doon sa mga kasinungalingan niya, sa mga lies niya, doon lang niya tayo kahit paano nalilito. Pero kung meron man tayong, kung under the influence man tayo ng kung ano man, is only the influence of grace. Amen? At hindi yung kaaway. At may promise, di ba, pag niresist mo, kakaripas ng takbo. Aalis eh. Free eh. You will free. Ang translation nga niyan, yung meaning yan, running naked yan. Running naked yan. Ayun yun. Parang patakbo talaga siya. Talagang takbo siya. Karipas siya ng takbo. Yeah. Now, He's already on the inside of us. Amen? So sabi dito sa verse 8, draw near to God and He will draw near to you. Yes, amen. Cleanse your hands, you sinners. Sabi ko nga sa inyo, kaya binigyan ko na kayo ng introduction kanina, na yung pinatatamaan naman dito is not really the believers. Kasi meron din ditong Jewish, meron din ditong mga non-believers, nasa sinagoga sila eh. Nasa isang lugar sila kung saan maraming nakikiusoso din, So somehow natatamaan yung mga, ito pala, ano ba yung kasalanan? So maiintindihan ngayon nila. So sabi dito, cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So sabi ko nga sa inyo, ay ng Panginoon ng duda ng duda. So kung may pagdududahan ka, pagdudahan mo yung duda. Now, He's already on the inside of us. Tataka kayo na sabi dito, draw near to God and He will draw near to you. Nasa loob na siya, di ba? He's so close to us na eh. So, paano ba yung draw near? Sobrang lapit niya na sa atin eh. So, anong ibig sabihin nito? Simple lang naman yan eh. Yung mga kasama nyo sa bahay, mga mahal nyo sa buhay, kasama nyo malapit, di ba? Ang tanong, yung isip nyo ba nasa kanila? So, same thing. Jesus is on the inside of us. Yung isip mo ba, yung attention mo ba nasa Kanya? So, pasok yung abiding doon. Yes, nandiyan siya sa loob natin. Ang tanong natin, yung attention ba natin?
Yung narinig mo natin nasa kanya. O yung narinig mo yung mundo. O yung narinig mo yung ibang tao. O narinig mo yung kasinungalingan ng kaaway. So yung sinasabi dito, draw near to God and He will draw near to you. Amen. Gustong-gusto niya attention natin eh. We were made for fellowship. Nasa kanya ba isip at puso natin? Amen? Are you constantly asking? Na simple lang yan, pagka, di ba, pagka nasa bahay, o pagka yung mga kasama, minsan anak, kumain ka na ba? Anak, nagawa mo na ba to? Anak, di ba, may yan eh, mahal mo eh, mahal mo sa buhay yan eh, di ba? Nanay mo, daddy, tama, ganun din naman, ang Holy Spirit, ang Panginoon. Tatanungin din natin, Holy Spirit, ano bang kailangan kong gawin? Ano bang susunod kong gagawin? Tama ba ito? Ito bang dapat? Yung ang tinatawag, draw near to God and He will draw near to you. So sabi dito, you sinners, you double-minded. So sabi ko nga, in general na pinatatamaan niya dito, parang sinasabi niya dito, simple lang yan. Nakikita ko yan. My take on this, habang binabasa ko nga ito, sabi ko sa Kristiyano niya ito sinabi. So bakit gano'n? Siguro nga, sabi ko nga, because these Christians are really walking in the flesh. Gusto nyo, nasa flesh kayo. Masyad, alam niyo yun, may bago na kayo, pero yung ginagawa nyo, kasalanan. Gusto nyo, kausapin ko kayong makasalanan, o ito kinakausap ko kayo as makasalanan. Ano, masaya? Masarap? Parang yun yung nakikita ko sinasabi ni James. Kasi ginagawa nyo yan, may bago nila lang na kayo eh. Alam niyo, totoong, ang Panginoon nasa inyo na. Alam niyo naman yung tinanggap ninyo. Bakit? Ganyan na paulit-ulit mong gagawin niyo. Sige, kakausapin kita as makasalanan. Tingnan natin. Ano yung ibig ko sabihin? That's how James is delivering this message. Amen? Pero syempre, kung alam mo na hindi mo ginagawa yan, wala namang effect sa iyo. Kasi, di ba, alam mong wala eh. And I'm pretty sure, talagang may nagrepent dito sa letter na ito. In Jesus' name. I'm sure, may nagrepent dito noon, hanggang ngayon, na sa tuwing may nakakabasa nito, may nagre-repent nito. Sabi mo, tinanggap mo na eh. Ano yan? Tinanggap mo na, ano ka, hibang? Parang hindi kasi bago ka na eh. So hindi ko, parang 1 plus 1, 6? Paano nangyari yun? But, yun yung iisipin mo eh. So yun yung sinasabi ni James dito. Di ba? Parang sabi ni James, hindi kayo madaan sa pakiusap. So sige, kakausapin ko kayo ng ganito. In other words, parang sinasabi niya, bago kayo. Parang yung kinakanta ko kanina, magbago ka na. Amen? So tama na yan. Ayusin mo puso mo, tigilan mo yan, bago ka na. Bakit ka ganyan? Parang yung sinasabi ni James dito. This is itong mismo sinasabi sa verse na ito. Itong message na ito para sa lahat ito. Kung hindi ka believer, mahihipo ka dyan. Kung believer ka, magigising ka. That is why the Holy Spirit inspired James to write this. Amen? Come close to God. Kaya sabi niya dito sa verse 9, says in verse 9, so verse 9, lament and mourn and weep. Alam mo, minsan ginagawa, tinitake out of context ito eh. Tignan mo, sabi niya na, dapat daw malungkot tayo. Dapat daw, matakot tayo. Dapat sabi ito, lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Samantala yung context ito, kaya sinasabi niya ito, dapat yung laughter mo dyan sa ginagawa mong kamunduhan na yan, dapat malungkot ka na dyan. Yung ginagawa mong paglalasing na yan, ginagawa mong dapat malungkot ka na dyan. Yun yung tinutukoy dito. Hindi sinasabing in general na buhay mo, dapat malungkot ka, huwag ka na magsaya. Kasi ang ginawa ng mga Kristiyano dito, dinampot ito, sabi ng Panginoon, huwag ka daw magsaya, lament daw. Ganito ka raw, lament ka daw, mag-mourn ka raw. No, ang sinasabi dito, lament and mourn and weep doon sa mga makumumundong bagay. Dapat, ibig sabihin, pag may nakita kang tao na kasalukuyang nandyan na tumanggap na, o kung hindi man tumatanggap, yan pa din ang ginagawa, malungkot ka para sa kanya. Ipaalala mo kung sino siya in Christ. Yun yung ibig sabihin nito. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned into... Wag mo, tumanggap na yan eh, pero ayaw niyang magbago. Bahala sa buhay at tinawanan mo pa. Hindi gano'n. Kaya sabi niya dito, let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Amen, yan ang pinapatukuyan ni James dito na lament and be sad. Not about your life, hindi sa buhay mo, na maglament ka sa buhay mo, no. Kahit malungkot ka dyan sa maling ginagawa, malungkot ka sa maling kapamaraan, sa makamumundong bagay. Yun ang kalungkutan mo kasi dapat nasisihan ka na ngayon yun sa bagong life in Christ mo. Parang katulad ginagawa namin dito kanina, just to share with you guys online, pwede naman kami magkasiyahan ng walang alak, na alam mo yun, na pwede kayong magkantahan, na magaganda yung mga awitan. Amen? Yun ang importante, na hindi yung kailangan KJ ka na. Amen? Hindi ka KJ kasi
Tandaan natin, Jesus himself was anointed with an exultant oil of joy beyond any of his companions. Isipin niyo, punong-puno siya ng joy. At yung punong-puno ng joy na yun, nasa loob mo. So, ibig sabihin, wag ka magtaka, ba't napakamasiyahin mo? Because si Jesus na nasa inyo. Amen? So, sinasabi nito, hindi ka na dapat nag-enjoy sa mga mamumundong bagay. Kalungkutan mo yan, hindi na ikaw yan. Amen? So, ang sabi ng Panginoon, verse 10, sabi ni James dito sa epistle niya, verse 10, so what do? Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. So, ano ibig sabihin nito? So, isipin mo, inisa-isa ito ni James. So, kung inisa-isa ito ni James na sinabi, yan, sinner, ginagawa mo yan, walking the flesh ka, batigilan mo na yan, makamumundong bagay na yan. Alam mo, simple lang gagawin mo. Repent, humble yourself under the mighty hand of God. Repent ka lang eh. Balik ka lang. Oo nga, no? Bago na nga pala ako, bakit ito pa ginagawa ko? Oo nga pala, righteousness of God na pala ako, bakit ito ginagawa ko? Amen? Parang sinasabi niya, nagising ka ba? Parang yun siya, alam mo kung nakatayo lang si James doon siguro habang binabasa, nagising na ba kayo? Alam niyo naman kung sino kayo? Naintindihan niyo naman kung ano kayo? Bago in Christ na kayo. Humble ka kay God. And what? Kasi bakit? Kasi if you humble yourself under the mighty hand of God, then receive your promotion. Then you receive your elevation. Then He will lift you up. Then breakthrough comes. Amen? Amen. Then you'll be stepping into a season that you have never been before. Yun lang yun eh. So yung parang ginigising niya, sa letter na ito, ginigising ka na, ano ba yun? And remember, yung sinasabing humble yourself under the mighty hand of God, minsan not necessarily sin. Minsan may mga desisyon yan, minsan meron kang habit na minsan kailangan mabago. Yan yung mga bagay na ibibigay ng Panginoon sa atin kung ano yung kailangan nating ayusin. Kasi minsan nakafocus, hindi naman ako nagkakasala. Minsan hindi naman basta sin eh. Alam mo, hindi naman, baka inisip mo major sin, di ba? Minsan mga mistake lang yan. Minsan yung nakaagulian mo na akala mo tama, yung pala nakakasama. Yung mga bagay na yun, si banal na espiritu mismo ang magbibigay sa inyo ng revelation kung ano yung mga bagay na dapat ayusin. Minsan yung mga nakaagulian mo lang na kung mga simpleng bagay lang na akala natin okay, pero yung pala yun yung nakakasama. So si Holy Spirit lang magsasabi sa atin yan. Hindi ako magsasabi sa inyo yan, kundi ang banal na espiritu. Dahil siya ang nakakilala sa inyo. Amen? Itong pag-humble na ito, yan yung wrong mindsets, yung wrong traditions, yung habits ninyo, vices ninyo, kung meron man, bitawan ninyo yan. Mag-humble ka because He will lift you up. Who among you here gusto ng lifting up? Siyempre lahat tayo. Sino dito gusto ng promotion? Sino gusto ng breakthrough? Sino may gusto ng bagong season? Siyempre lahat tayo. So mga kapatid, gusto nyo yan? Kita mo na nag-agree tayo na gusto natin yan. So don't let the enemy to continue having a leash on you. Huwag nyo nang hayaang hawkin ng kaway. Break free na tayo dyan. It's time we break free. It's time we resist. Amen? Humble yourself. Yes. Then it says in verse 11, or next verse. Verse 11 says, do not speak evil of one another, brethren. He who speaks evil of a brother and judges his brother speaks evil of the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. There is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who are you to judge another? Parang yung holy chismis kanina. Sabi ko yung holy chismis kanina. Yung destroying reputations eh. Do not speak evil of a brother. Remember, sa 1 Corinthians 13, ang sabi doon, isang definition ng love doon is love believes all things. Ibig sabihin na love believes all things. Ibig sabihin, kung naniniwala ka ang Panginoon nasa iyo, dapat kaya mong papaniwalaan na ang Panginoon nandun din sa kapatid mo. Amen? Kung naniniwala kang Christ in you, naniniwala kang Christ in them din. So kung alam mong Christ in them din, sisiraan mo ba yan? Lulukoy mo ba yan? Sasaktan mo ba yan? Christ in them eh. So hindi mo sila sasaktan, hindi mo sila lulukoy. Bakit? Kasi alam mo ang Panginoon nandun din sa kanila. At ang sinasabi dito, do not speak evil of a brother. Yung law na sinasabi dyan, James talked about this, yung royal law. That's none other than love. Amen? What's the royal law? Love. It's love. Kung tunay na may love ka, hindi ka, you won't speak evil of a brother. We are lovers and not a judge. Again,
Of course, we were also told to judge, but with righteous judgment. Yung righteous judgment na yan, more on discernment na yan. Amen? Of course, yung mga kailangan mong gawin, kung ano yung tama at mali, yun na yung righteous judgment na tinatawag dyan. But we don't condemn the person kasi may dalawang klase ng judging. Yung isa to condemn at yung isa discernment. Kasi may teaching ako nito mga few years back, Speck and the Log. So, alam ko si Brother Ron, meron din teaching about judging. Amen? So, if you judge, madalas ka manghusga, lalo ng tao, hindi ka grace person, proud ka. Kasi bakit? Magaling ka eh. Santo ka napakagaling. Napakagaling mo naman at ganun siya. Yun. So, doon malalaman yun. You think highly of yourself na madumi at na maduming iba, ikaw lang malinis. Na walang alam yung iba, ikaw lang yung magaling. Yun lang yun. Kaya ganun. Hindi kasi na ano ko lang yung ano ni James dito, the way he wrote the letter. So somehow gusto ko lang ibigay yung the way he wrote the letter. And this is kung paano niya sinasabi yun. Na, so mga kapatid, don't be on the side where God resists you. Please, in Jesus' name. Okay? Be on the side that God will lift you up if we humble ourselves under the mighty hand of God. So sabi niya dito sa verse 13, come now. Ano yung come now dito? Parang fast forward sa atin. Come now, parang the way James sinulat ito, yung pagkasabi niya come now, come on. Parang ganun yun eh. Parang, come on naman kayo. Parang ganun sinasabi niya dito. Come now. You who say today or tomorrow he will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell and make a profit, whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. So sabi ko ngayon, come on, ano sinasabi mong ganito? Actually, hindi naman sinasabi ng Panginoon dito na, wag ka na magplano. Diba? Actually, ginagamit ito rin ng iba na, tignan nyo, yan yung mga name it, claim it. Hindi nila alam yung foundation kasi. Simple lang naman yung sinasabi dito. Ito kasi yung sinasabi dito, yung nagsasalita dito, na tinutukoy ni James dito, ito yung mga puro yabang lang, na walang Panginoon sa loob, na hindi, yung confidence sila wala kay Christ, kundi nandun sa sarili nilang kakayahan, na puro yabang lang. Kaya lang, nagagamit ito ng iba na, tignan mo, wag ka name it, claim it, kasi hindi mo na daw magplano, Diyos daw nakakaalam. But we know na, the general will of God eh. Dahil ang general will of God, ano? God is good, life and life in abundance. Amen? So, alam na natin yun eh. Lalo na tayo may revelation tayo ng grace. Reminder lang ito sa atin. In the name of Jesus Christ, yung kaso na, tuwan-tuwa din sa tanong natin. Amen. But anyway, sorry, saan ba tayo? So, dahil may revelation of grace tayo, ang ginagawa lang natin from here, reading these verses, humble lang tayo. Ang ibig sabihin, yes, we do not know what tomorrow, hindi natin alam kung anong meron sa bukas, but we know the God who holds tomorrow. Amen? Pa natin alam ang bukas, alam naman natin may hawak ng bukas, kilala naman natin may hawak ng bukas, at doon nakaangkla yung confidence natin. Amen? Kasi most of the time, nagagamit itong verse na ito para daw, wag kang plano ng plano. Pwede tayong magplano, but in the sidelines, ang Panginoon, tinuturuan pa rin tayo. Amen? Because the steps of the righteous are ordered by the Lord. Amen? And then in verse 15, it says here, instead you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. Again, yung context nga nito is yung sinasabi niya, nagsasalita rito, ito yung puro yabang lang na tao. Amen? But then again, yung sinasabi natin, Lord wills, alam na natin yung general will of God. Amen? Life in abundance, good, health, healing, alam na natin yan. So ano yung sinasabi dito ng Lord wills? Ito na yung mga specific direction. Ito na yung mga major decision. Amen? Na Lord willing, na Lord, is this your will? Amen? So we get to ask God, Lord, ito na ba yun? Ito na ba yung kailangan kong desisyonan? I need push through na ba ako? Move forward na ba ako? O tigil muna? Amen? Ito yung, let's just say, mga major decision na to. This may be a purchase of a home, a business deal, business venture, choosing a partner. Major decisions. Ito yun, if it's God's will. Amen? Pero hindi mo natatanungin na, if the Lord permits that I may be healed. Hindi na ganun. Kasi alam natin na general will of God, healing. If the Lord permits na yumaman po, alam naman natin na gusto ng Panginoon sa atin, abundant life. So alam na natin yan pagdating sa mga bagay na yan. So dito, context ito, yung sagot na, if the Lord wills, if you ought to say, if the Lord wills, these are talking about the major decisions in life na kinukonsulta natin
sa Panginoon. Amen? Then on verse 16, but now you boast in your arrogance. So ito yun eh. So ngayon, nakita na ngayon natin lahat ng sinabi, wag ka daw magplano ng ganito, iniisip mo, pupunta ka sa ganyan, magbabuy and sell ka, magdinegosyo ka, yun yung sabi kanina eh. Pero ang context ito, ito yun, but now you boast in your arrogance. Kaya niya binanggit yung mga yun, kasi yung tao na nagsasabi ng mga bagay niyan, arrogante, puro yabang. Eh hindi tayo yun mga kapatid, bakit kamo yung yabang natin ang gagaling sa Panginoon? Amen? At sinabi niya rito, you boast in your arrogance and all such boasting is evil. So, yung mga sinasabi dyan, napunta ako sa ganyan, magtatayo ako ng ganito, yung sinabi dyan eh. Anong verse yun? Verse 12 or 13? Amen? Yun yung sinasabi niya na may yabang, arrogante yun. Because if we are to boast in the Lord. And then on the last verse, on verse 17, it says here, therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Again, my last verse. Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. All that being said, therefore, in other words, tagalogin natin, alam mo na gagawin mo, di ba? Mag-humble ka, resist the devil, saint ka na, nakapag-renew ka na, alam mo na, di ba? Alam mo na eh. Naalala mo na, di ba? Inisa-isa ko na. Naalog ka ba? Naintindihan mo ba? Na-remind ka ba? So ano sabi niya nito? Gawin mo. Gawin mo na. Bakit ka mo kailangan mong gawin? Kasi pag hindi, then it is sin. You are missing the mark. Alam mo, in the book of Leviticus, sin done in ignorance is also sin. But praise God, in the age of grace, sin has already been dealt with. Binayaran na ng Panginoon. Bayad na ang lahat ng yan. Amen? So ngayon, yung hindi mo ngayon ginagawa, na dapat mong ginagawa, na sinasabi ng Panginoon na gawin mo, that prevents you from your breakthrough. Amen? Yes, bayad ang kasalanan. Oo, bayad yan. Penalty of sin, binayaran ng Panginoon yan. Pero yung mga bagay na hindi mo ginagawa, na kailangan at dapat mo nang ginagawa, it hinders you from the breakthrough. Amen? Lahat tayo gusto natin ng, alam mo yun? Simple lang naman, no? Alam mo, kung susumahin lang natin itong buong chapter na ito, humble yourself. Yun lang. Humble yourself under the mighty hand of God, He will lift you up. Nilagyan na lang ng pamulaklak eh. Para lang maalala mo lang, oo nga pala, bakit ko ba ginagawa to? Tapos na ako dito, hindi na ako to. Oo nga pala, ito na pala dapat ako. Oo nga pala, ganito pala dapat ako. And now, dapat na-remind tayo dyan, mga kapatid, my message, my closing word for you guys, kung ano man yung dapat yung ginagawa, gawin nyo na. Huwag nyo na ipagpaliban. Kung alam nyo mali, huwag nyo nang gawin. Kung alam nyo hindi tama, tigilan nyo na. Amen. Kasi sobrang nakaabang eh. Alam mo yung parang kumbaga para sa isang prutas, sa isang bunga, hinog na eh. Ayaw mo bang mapitasin? Ang masakit yan, matapos mahinog na para sa'yo, iba pa kukuha. Kasi ang tigas ng ulo mo eh. Amen. Huwag nating hayaan, mga kapatid. Kasi ang kalaban, the enemy comes to steal and to kill and to destroy. So ang gusto niya magnakaw. So yung para sa'yo, gusto niya, andi, akin na lang to. Ayaw niya naman eh. Amen? Akin na lang to. Amen. Mga kapatid, God's will for us is for us to have a life. Not just an ordinary life, but life in abundance. So the message of the Lord for us, even sa akin din, message din ng Panginoon sa akin. Siyempre may mga bagay din tayo na, minsan, may mga habit din tayo na form na minsan, kailangan pala, sanay kang ganito, nasanay kang ganyan, kailangan, tigil na to, kailangan ganito na, kailangan ganito pala, mas okay pala to pag ganito, hindi ko na pala dapat ginagawa to, o hindi ko na pala dapat sinasamahan si ganito, o mali pala. Sabi, may mga bagay na ganyan eh. All we have to do is to humble. Pag nag-humble ka ngayon, nga no. So hintay ka ng antay ng breakthrough, makikita, alam mo yun, parang nabunutan ng tinik. Alam mo yun? Parang, wow, ito lang pala yung thank you Lord. Amen. At ayaw ko na nakikita ang mga mahal ko sa buhay, dahil kayong lahat, mahal ko kayo sa buhay. Pamilya ko kayong lahat.
Ang nakikinig ngayon dyan sa online and even here, the people here, ayokong may tinik kayo. Ayoko na may thorn in the flesh kayo. Dapat dyan binubunot. Amen? So lahat tayo wala niya na dapat. So minsan, parang tayo nagkikip niyan kasi ating bitawan yung mga kailangan bitawan na tayo natin baguhin yung mga dapat baguhin. Amen? So praise God. That is what I have for you guys tonight, and I pray that you receive the message from the book of James through the Holy Spirit. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Thank you for sharing that word, Pastor Match. Such a powerful word na alam mo yun, lahat tayo may calling eh. We have been each of us, lahat tayo binigyan na tayo ng invitation, di ba? Invitation to take part in the banquet. Kumbaga ito yung piyesta ng Panginoon eh. Kasama na tayo. And meron tayong kailangan gawin. Di ba? Ano ba yung kailangan mong gawin? Ano ba yung kailangan kong gawin? Meron tayong meron tayong parte na kailangan gawin dito sa kingdom ni God, di ba? We will bring God's kingdom here on earth as it is in heaven. Di ba? Baka sa bahay lang, di ba? Baka magulo, walang kapayapaan. Eh, sino magdadala ng kapayapaan? Siyempre dapat tayo. And doon nag-uumpisa. May mga bagay na kailangan liwanag yung mga buhay natin sa mga tao na kapaligid sa atin. At ano yung sinasabi sa atin ng Diyos? Ano yung gagawin natin? So it's exciting. It should be exciting. I don't know kung excited kayo. Pero ako, I'm getting excited kasi nakalagay din dito sa binabasa ko, Pastor Match, sa Romans 12 verse 2 kasi the will of God, di ba? Kasi kung naghuhula tayo, kung paano ba natin mahahanap yung will ni God, di ba? It's the good, acceptable, and perfect will. And sabi doon, prove. Di ba? Sabi dito sa King James is that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will. So God's perfect will for you is to be, a bringer of the gospel. Eh. Dadali natin yung mensahe ng Diyos sa pamilya natin, sa mga nakapaligid sa atin. So ikaw lang makakagawa nun. And sobrang ganda ng reminder, Pastor Match. And yeah, super blessed. I'm sure baka blessed ba kayo, guys? If you guys are blessed, just put up kung gising pa kayo, just start to praise God where you are. 'Di ba? May rini-reveal sa inyo yung Panginoon ngayon. Ano ba 'yon? Baka gusto niyo mag-share. Meron ba dito gusto mag-share? Ano ba yung pangungusap sa iyo ng Diyos ngayon pagkatapos ng mensahe na to? What do you guys want to share? Meron ba? Is there anything that the Lord's impressing upon your heart? Diba? Praise God. Ayan, nandiyan sila, Pastor Macho. Sarap naman ng fellowship na yan. Wow. Kakaingit. O, buksan natin yung mga cameras natin para makita tayo nila Pastor Match. Ako dito, nakabalot ako dito. Ayan. Praise God, Pastor Match, and everybody. Ayan, we're here online, so thank you, Lord, for this time. Are you guys refreshed by the word? Are you guys blessed? Si Brother Earl daw bro, mag-share ng konti. Yun. So may camera. Mukhang malamig dyan bro. Hello, Brother Sacho. Yeah, bro. Good evening. Yes, good evening. Hi. Hello. Yes. Hi.
So, actually, marami kami dito, no? So, yeah, I'd just like to also add yung shinare ni Pastor Macho kanina, no? Na what I really captured is that in our situation right now, God is actually giving us a word, no? May impression yung Holy Spirit na, or instruction, no? Na ito yung gawin mo for you to receive that breakthrough that you're actually praying for, no? So, ang in-impress ni Lord sa akin doon is actually John 8:30 to 31, no? So, anong sabi doon? The word teaches that um, sige, pa-check nyo. So, John 8:30 to 31, it says there na, saan yun? Okay, sorry. 30. So, if you continue in my word, you are my disciples indeed. Okay? So, John 8:30 to 31. So, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. So, how do you continue in the word? So, when you receive the word, how do you continue it? So, you need to take action on what you receive. No? Kung anong instructions na sinabi ng Holy Spirit, you need to really abide in it. So, abiding is really taking action. So that's why when you abide in the word that you have received, then you are my disciples indeed, meaning in action, indeed. Then you shall know the truth, then the truth shall set you free. So before you will know the truth, you need to take action first on the word that you have received from the Holy Spirit, right? That's why if there's an instruction for you to really humble down yourself, for you to have to be really in humility, so that's it. You just need to take action in it. And how do you take action in it? So whatever the instructions of the Holy Spirit, like for example, earlier, or this situation I have right now. So I'm really working in a corporate, so I manage the whole country. So there's a struggle in my numbers, no, because we're actually having a fiscal year. So we will end the year for the month of March. So malaki-laki pa yung kailangan i-target ko na quota numbers, okay? But earlier, I received a word from the Lord that you just need someone to really be in agreement with you. So what I did is that I share it to my wife, who's actually in Jensen right now. So I just prayed just say to my wife na, love, could you just really be in agreement with me that this March I will have an exceeding abundance of the Lord for me to really exceed my target. So when she replied na, yes, in Jesus' name, I agree with you, then I experienced earlier, no, may tumawag sa akin yung counterpart ko from Merrill, telling me that ito yung mga bidding pumasok na, yung doctor sa hospital na nag-agree na sa deal namin for the whole equipment devices sa whole hospital. So we're just telling that if God is telling you, no, if my instructions, Lord, for you to really abide on this, then time is really of the essence, no? Because ang grace ni Lord is actually in the right time, no, at the right place. And for you to really just abide on it, and it will really give you a divine access for you to really flow in that breakthrough that God has already prepared for us, okay? Kaya sabi ni Lord, I prepared the table before you in the presence of your enemies. So we bring nothing to the table. Ang gusto lang niya is for us to abide kung saan niya gusto papunta ka, or where to reach, or give you any knowledge or wisdom to contact this person, then meron yan eh. And if you do that in that exact time, then you will really flow in that divine access, no, that divine provision. So basically what I'm telling you is about all of you guys, my dear brothers and sisters, that the only way for you to know the truth is for you to really abide on the word that's been given to you. Kasi in this world, no, information is just parang if you receive an information in this world, you think na you have understanding of it. But in the Bible, understanding is really an experience. You need to experience God's word. So for you to have that breakthrough, then you just need to take action. So I think that's it. No, yan yung share ko is that when you receive a word from the Lord,
you need to take action in that moment. Kasi delayed obedience is really disobedience, no? And faith without works is dead. Kaya yung kanina eh. Kasi God gives you an instruction and you're not doing it, you're delaying it. So it becomes a stronghold of the enemy to steal, kill, destroy, or delay something. So once you receive a word, do it immediately. No? Then you will see a breakthrough. And it's going to be a new season for us, for everyone here. We're going to receive a new breakthrough. So I declare that in each and every one for us in Jesus' name. Amen. Amen. Parang ano yung mani sa akin. Amen. Yung mani. Jesus' name. Hallelujah. Powerful testimony, Brother Earl. Thanks for sharing that. Amen. Yes. Hallelujah. Praise God. Man, sarap ng face-to-face fellowship. Ay, ang sarap pa ng lugar na may pa sila doon, parang garden. So, nakakainggit. So, hallelujah. I don't know kung may nakuha kayo doon. You know, if you guys are still awake, yung mga tulog na, okay lang, naintindihan ko. Pero yung mga gising pa, baka pwede kayo mag-react dyan na bless ba kayo doon sa sharing ni Brother Earl. Yung mga gising lang. Baka yung iba nakatulog na. Ewan ko lang. Hindi naman. Gising naman. gising naman pala lahat. Kala ko tulog na eh. Hallelujah. Everybody's blessed. I see the hearts. Thank you for reacting. Wow. Praise God. That's a good word, Brother Earl. Thanks for sharing that testimony. Sobrang nakaka-bless. And baka meron pang iba dyan na gusto mag-share. Para we can, just take this time to receive. And yung overflow will just be a blessing to the people around us. Meron bang gusto mag-share? Inood ko lang yung camera ko kasi, they're having fellowship there. So, sarap fellowship eh. Anyway, super blessed. So, don't forget guys, they got fellowship every Thursday nights. I think depende kung pero we got the online Thursday nights here. Di ba kahit sang lupalop kayo ng mundo, nandito tayo. You just gotta make sure which timeline kayo. And then share nyo rin sa mga family, friends, or baka may kilala kayo na nagsistruggle, who needs a prayer, or who needs to hear the word. Share nyo lang tong link every Thursday nights, diba, wherever they may be. Diba? So, with that, Saturdays, don't forget, merong worship service, I think, in the Ayala 38. That's walang palpak. That's every rain or shine, holiday or not, they're always there. Tuesdays also, tsaka Wednesdays, may face-to-face fellowship. And Pastor Match, is there anything else you want to announce before we say goodnight for everyone? Naman, just that yung mga attend lang this coming Saturday and next week, yung Tuesday, yung prophetic workshop Meeting. parang ganun, prophetic lesson. Yeah. Oh, this Saturday. No, sa Tuesday, next week. Tuesday, next And Tuesday. this Saturday, may same yung service, and then sa Tuesday yung prophetic. All right, make sure to mark your calendars, guys. Tuesday, prophetic workshop. If you're expecting something from the Lord, man, be sure to attend. Lalo na yung mga may prophetic gift dyan. May metanoia sticker ba yan? And or what's that? It's Yeah, nagpagawa ako kanina eh. wow. So, pag merong may gusto, I'll bring it on Saturday. Look at this. Gusto magdikit. Look at this. Look. Boom! You got a notebook too. Or is that a Bible? Bible, no? Bible yan. May translation.
Merchandise. Kailangan na natin ng merchandise, Pastor Match. Yeah, gawa ko. Merchandise. Wow. Penge. Ang dami. So kung sino may gusto, just drop by the center. Makakatanggap kayo, for sure. Mine lang kayo. Mine code. Code beta. Mine kung ilan gusto nyo. Screenshot lang. Check out. Pili na lang kayo dyan, kamo. Piliin mo. Pili lang kayo. Hallelujah. Kung ang spirit kayo mo kung pasukan nito. Pa-pray naman kami, pa-pray kay Brother Ten. If you could close us in prayer, bro, here online. We'd be blessed. We'd be happy to receive a prayer from you. Lord, we just let's pray. Father, we just want to thank you, Lord, for this wonderful evening, oh God, Thank you, Lord. especially with the word that we just heard. We know, Lord, that everything is intentional, everything is timely, oh God, and the word that you've just given us, Lord. It's my prayer, Lord, that you continue to our hearts, oh God, be pliable, Lord, to your will, Lord, that we may be able to follow, Lord, the things that you want to do for us or you want for us. It's because we know that you love us and you always want the best for us. And Lord, we just continue, Lord, to submit our hearts to you. That we could actually do things that pleases you, Lord, more than our flesh, oh God. Lord, let us help us, Lord, to continue to die to our will, oh God. Like with the opening verse, Lord, sa James 4, verse 1, Lord, it's because of our flesh, of things that we want, Lord. Lord, let your will be done over our lives, oh God, and not our will, oh Lord. Because, Lord, we know, Lord, that you are a good, good Father, Lord. So everybody that's here, oh God, everybody that's listening at the sound of my voice, oh God, we just all agree, Lord, that this year, Lord, is a year, Lord, of a different level of wealth, oh God. This year, so it's a different level of breakthrough, oh God. But also, Lord, we just pray, Lord, that you continue to teach us, Lord, to handle, Lord, and steward, Lord, this blessing, Lord, that you're going to give to us, oh God. So thank you, Lord, for your love as we continue to love each other because we've received from you. Lord, continue to bless this ministry. And Lord, I lift you up Ron and his family. Continue to protect them, oh God. Yes. Ganun din po si Pastor Macho, Lord, and his family. I Yes. thank you, Lord, for finishing, oh God, all the legal battles, Lord. Thank Lord, we declare and we agree, Lord, that it's done, it is finished, oh God, and we are set free, Lord. And Lord, sa lahat ng family nila, their wife, yung asawa ni Ron, si Sister Aubrey, oh God, Sister Jess, ang asawa ni Pastor Macho, Lord, and all their kids, oh God, the whole family, Lord, be protected, oh God. We declare Psalms 91 protection over their life, oh God. And ganun din, Lord, sa lahat na nakikinig dito ngayon at aming mga pamilya, Lord. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name. Amen and amen. Night. Amen. Thank you, Lord. Okay. Hallelujah. Thank you, bro. Thanks for the God bless. prayer, Brother Ted. Ayaw nyo na ng sticker, free shipping to. Shipping Free and shipping to handling, center. Free shipping. Ayaw nyo ba? Walang minor? Bring it. To center. Code is meta. Palala move mo na yan. Lala move. Mine 1, mine 2, code meta. Namimiss ko na yung Philippines. Natin yung luggage nyo.